Okay, ayan. So join na lang sila. Good morning, grade 9. Good morning, Sir Vincent. Magandang umaga, sir. Morning, sir. Tagalog. Okay. Magandang umaga. Gandang umaga. Ayan. So ang ating tatalakayin sa araw na ito, wow, Tagalog na Tagalog, Batas. ay ang pagkonsumo ng mga Pilipino. So natapos na tayo sa, ayan, sandito na si Mark. Ayan, good morning, Mark. Good morning, Daniel. Wala pa. Good morning, Daniel. Good morning, Daniel. Ayan. Ayan, so pagkonsumo ng mga Pilipino. So, last week we have just tackled or pinag-aralan natin ng mga batas, di ba? Sa pagkonsumo, di ba? So, batas ng pagbaba ng mga yun, nakalimutan ko din. Batas ng pagkakaiba-iba. Ano pa siya? Ayan. Batas ng pagbabagay-bagay. Batas ng imitasyon. And batas ng pagpapasyang ekonomiko. At ang huli ay ang batas ng pumababang kasiyahan. Okay? Ayan. So, recap muna tayo. Sa batas ng pagkakaiba. Ayan. So, sa batas ng pagkakaiba, yan yung batas na kung saan pwede kang pumili or yun yung karapatan mo na pumili ng iba't ibang produkto na hindi lang iisa. Okay? And sa batas ng pagbabagay-bagay, yan naman yung batas na pumoprotekta sa atin para pumili ng kung ano yung babagay. Okay? Sa batas ng imitasyon, yan naman yung bumibili ka ng damit para gayahin mo yung isang personality or what do you call this one? Gusto mong gayahin yung mga idolo mo, something like that. And batas ng pagpapasyang ekonomiko, yan naman yung batas kung saan, kung ano yung pangunahing pangailangan, yun lamang yung mga binibili. Ayan. So batas ng bumababang kasiyahan, yan naman yung habang patagal ng patagal na yun lang yung ginagamit mo or kinakain mo or something na binibili mo, bumababa na yung kasiyahan mo kasi nga nagsasawa ka, di ba? And so hindi naman nila pwedeng sabihin na, bakit di ka na bumibili dito? Dapat bumili ka, di ba? Pwede mong sabihin na, sensya na, next time na lang. Kasi nga, nagsasawa ka naman. Hindi naman pwedeng talong sa umaga, talong sa tanghali, talong sa gabi, talong na naman sa umaga. Di ba? For 1 week na gano'n, ano na lang magiging mukha mo, talong. Magsasawa ka din, di ba? Sa una, gusto mo ng tortang talong. Di pag pinagbigyan ka, kunyari, sa tanghali, tortang talong ulit. Sa gabi, tortang talong. Di ba? Magsasawa ka naman. That is the batas ng bumababang kasiyahan. So, dito naman tayo sa... Nandiyan pa kayo? You're still there? Yes. Yes? Yes, sir. Okay, kala ko wala na. Ayan. So, dito naman tayo sa pagkonsumo ng mga Pilipino. So, paano nga ba? Or paano nga ba magkonsumo ang mga Pilipino? Ayan. So, sa patuloy na pagtaas ng mga presyo at bilihin, na walang kaalinsabay na pagtaas ng sahod o kita, tama? Tumamahal ang bilihin, pero yung kita or yung sweldo natin, sweldo ng mga Pilipino ay same pa din, di ba? So, ang punong pagkakaabalahan natin ngayon ay ang pagtugon sa ating mga pangunahing pangailangan. So paano nga ba? Hinahati-hati ng mga Pilipino ang kanilang kita upang matugunan ang kanilang mga pangailangan. So ang alokasyon ba ng gastos ng mga Pilipino ay indikasyon ng kanyang kahirapan? Or nakaapekto rin ba ang pagkonsumo ng Pilipino or sa pagkonsumo ng Pilipino ang kanilang kultura? Ayan. So maraming mga Pilipino ang naghihirap, tama? Lalo na ngayon, nagkaroon ng kalamidad which is the bagyong Ulysses, tama? So ano-ano sa palagay mo ang indikasyon ng mga tao or ng isang tao o kanyang pamilya ay naghihirap? So isa-isahin natin, subukan natin. So ano nga ba yung iniisip nila na rason kung bakit sila mahirap? Parang ganon. Starting with Nicole. Si Nicole yung pinakauna sa screen ko. Ayan.
Rason kung bakit siya mahirap, sir? Yes. Ano kaya yung po sa good morning? Ayan. So ano kayong mga rason or ano yung mga rason na iniisip niya kung bakit siya mahirap or kino-consider niya yung sarili niya or yung pamilya niya as mahirap? Lampira. Kasi hindi siya makakain. Hindi siya makakain? How about Farrell? Well, wala silang sariling bahay. Walang sariling bahay? Pwede. How about Mark? Daniel? Daniel, andiyan ka? Pabalikan natin si Daniel. How about Cristel? Ano sa palagay mo? Yung rason kung bakit iniisip nila na sila ay mahirap? Dahil hindi sila nagsisikap. Dahil di sila nagsisikap kaya mahirap kami, ganun. Pwede? Dahil umasa na lang sila sa ibang tao. Sige, Hindi pwede. Ano. Okay. How about Rian? Ano sa palagay mo yung rason nila kung bakit hindi or kung bakit iniisip nila na mahirap sila? Ano yung indikasyon na yun? Siyempre wala silang pera. Wala silang paano yun. Walang pera? Pambili. Okay. How about Gian? Hindi nabibili mga luho. Hindi nabibili yung mga luho. So mahirap. Kapag hindi nabibili yung luho, mahirap ka na. Ganon? Okay, how about Micah? Yes. Sir, ano po yun? Ano sa palagay mo ang indikasyon or rason ng isang tao bakit niya sinasabing siya ay isang mahirap? Dahil hindi sila kumakain ng sapat. Hindi sila kumakain ng sarap tuloy. Sorry. Hindi sila kumakain ng sapat. Kapag sinabi natin sapat 3 times a day, tama ba? Umagahan, tanghalian, at gabihan, tama? Ayan. So, pwede. All your answers are possible. Kasi nga, nakadepende yon sa pag-iisip ng isang tao. Okay? Ayan. So, pagkonsumo ng Pilipino. So, malaking bahagi ng kita ng bawat Pilipino ay ginugugol sa pagkonsumo ng pagkain. Lalo na sa bigas. Kasi ang Pilipino ay hindi naman sanay na kumakain lang ng mga tinapay tulad ng Amerika. Ayan, so dahil sa bigas, mais, ayan, na tinatayang kinakain ng 50% ng kabuoang Google para sa pagkain. Ayan. So, parang sa isang week, hindi kayo mabubuhay kung walang kanin or hindi tayo mabubuhay. Diba? Yung mga nagda-diet lang minsan yan ang hindi kumakain ng bigas. Seryoso yan. Okay? So, ayan. So, ang pamilyang naninirahan sa lungsod at lalawigan ay may pagkakaiba sa paggugol ng pagkain, tirahan at sa ibang pangunahing pangangailangan, di ba? Napapansin niyo naman ang Manila. Unlike dito sa probinsya, di ba? Ayan, so paghambingin or paghahambingin ng pagkonsumo sa urban at rural. Pag sinabi nating urban, ano, pag sinabi nating urban, yan ay? Ha? Syudad. How about rural? Pag rural? Probinsya. Probinsya. Pero pag urban? City. City? Seryoso? Diba? Seryoso ba yun? Sagot na yun? Ayan. So paghambingin natin, dito sa urban, ang pagkain na kinokonsumo ay mas mababa kaysa sa rural, which is 44.2. Sa rural naman ay 54.9. So mas marami ang kinukonsumo sa pagkain ng mga taong nasa rural. So this is 1994 pa. Ayan. So ilaw at tubig, mas mataas naman ang ginagamit ng mga nasa urban. Okay? Ito, transportasyon at komunikasyon, mas mataas ang nasa urban, which is 35.2. Sa libangan naman, mas mataas pa rin ang mga nasa urban. Edukasyon,
mas mataas pa rin ang nasa urban. Renta sa tirahan, mas mataas pa rin ang nasa urban. Bakit kaya? Kasi ang urban ay city, di ba? Ang urban ay city. Ang rural ay mga probinsya. Okay? Parang baliktad yung kanina sinabi nyo, di ba? So sa libangan natin, kapag nasa rural ka, di ba, hindi mo naman kailangan ng mga luho na iba. While sa libangan nila sa mga urban, marami-raming, alam mo na. So sa edukasyon naman, mas mababa pa rin tayo. Okay? So siguro sila dito, mas malaki yung porsyento nila kasi nga, they need transportation pa and so on. Mas marami silang binibili. Sa renta ng tirahan, renta sa tirahan, okay? Ano ba yan? Renta sa tirahan. Ayan. So, mas mataas pa rin sa urban kasi nga, marami sigurong nagre-rent. Di ba? Lalo na sa Manila. Maraming nagre-rent dyan. Okay? Dito sa, probinsya, konti lang kasi nga, di ba? Kahit kubo-kubo, pwede ka na magpatayo. Kahit konti lang. Doon sa Manila, sa mga city, medyo dikit-dikit na yung bahay. And minsan, ginagawa rin nilang negosyo. Okay? Bayad ng buwis. O bakit mas marami sila sa isang urban? Kasi nga, mas marami yung trabaho. Nagtatrabaho. Di ba? Dito sa atin, mga manggagawang malilit lamang. Kaya maraming pumupunta sa Manila. Kaya mas marami yung bayad sa buwis nila. Medical, siguro mas marami nagkakasakit doon. Mas mataas pa rin si urban. Okay? Kasi nga, di ba, dikit-dikit, ang hawaan. And so, kung ating sinuri ang mga datos, makikita natin na higit na mataas ang inilalaan ng mga tagalungsod sa gastusin sa edukasyon, libangan, pangangailangang medikal, buwis, transportasyon at komunikasyon kaysa sa mga pamilyang naninirahan sa mga baryo. Diba? Ayan, so porsyento ng pagkonsumo ng Pilipinas noong 1996. So this is 1994. Tama ba? 1994 ito. Dito naman to sa 1996. So tignan natin yung statistika nila. So porsyento ng pagkonsumo ng mga Pilipino sa mga gastusin. So ito yung buong Pilipino na to So buong Pilipinas na. So this is 1996. Ayan, so pagkain. So first quarter, second quarter. So nakikita nyo naman na mas malaki ang porsyento talaga ng pagkain kaysa sa ibang mga bagay. Ayan. Mas malaki talaga yung halos kalahati ng porsyento ng nilalaan nila sa pagkain. Sa inumin naman, ayan, tabako, sigarilyo, ganun. Marami pala. Ayan. So, damit, sapatos. Ayan, so palaki siya ng palaki. Kung mapapansin nyo yung datos. So, panggatong, elektrisidad at tubig. So, kagamitang pangbahay at pamamalakad ng tahanan. Transportasyon and iba pang gastusin. So, mapapansin sa talaan ng mga gastusin ng mga Pilipino, ang pagkain ng higit na pinagkakagastusan. So, sumunod ang iba pang gastusin na kinabibilangan ng edukasyon, medikal at libangan. Ayan, so hindi tayo mabubuhay na walang libangan. Ayan, ang pamamalakad ng tahanan, ang isa rin sa binibigyan ng malaking budget. Malaking bahagi sa budget ng mga gastusin ng mga pamilyang Pilipino. So ang iskultura ng pagkonsumo ng mga Pilipino sorry, natawa ko dun sa talong ni Joshua. Okay. So ang istruktura ng pagkonsumo ng mga Pilipino, taga-lungsod o taga-baryo man ay nababatay sa kitang tinatanggap ng bawat pamilya. Tama? Okay. So, ayan. So, mahalagang malaman kung magkano ang tinatanggap na kita ng bawat pamilya upang
maunawaan ang kanilang kakayahan na makabili at makagamit ng iba't ibang produkto. So, di ba, meron isang factor din yon. Kung konti lang yung sinasahod niya, 50% sa pagkain, sa bigas, di ba, sa ulam, yung matitirang konti na lang is mapupunta na lang sa iba pa. Or minsan, kinukulang pa, di ba? For example, yung isang pamilya ay sumasahod ng 1,000. Yung isang bahay naman ay sumasahod lang ng 300. So, sino mas makakabili doon? Sino mas marami magkukonsumo doon? Yung 1,000. Yung sumahod ng 1,000, di ba? So, nakasalalay pa rin yung kung paano ang budget sa isang pamilya, kung ilan yung tinatanggap nila na sahod. Okay? So, distribution ng kabuuang Google ng pamilya kung iugnay sa pangkat ng Google at antas na kita noong 1994. Ayan. So, mas mababa sa 20,000 piso. So, I think, nasan yung ano niya? Wala yung ano niya. Ito na lang. Dito. So, ang talahan na yan bilang 4.3 ay nagpapakita na ang mga pamilyang may malaking kita ay naglalaan lamang ng maliit na bahagi ng kanilang budget sa pagkain. Kasi nga, kukunti lang yung budget naman talaga nila sa pagkain kung may pera naman sila. Di ba? At ang malaking bahagi sa mga pagkain gaya ng produkto at serbisyong medikal at mataas na upa ng mga tirahan at madalas ay mga condominium at mga townhouses. Ayan. So, kunti lang yung inilalaan nila para sa pagkain. And yung iba kasi ginagamit nila para sa negosyo nila. Okay? Or nilagay nila sa mga, what do you call this one? Ang tawag dito? Yung binabayaran na insurance, parang ganun. Sa medical and sa mga iba pang gastusin. Ayan. So may paliliwanag ang penomenang ito ng batas ni Engel. Bubuksan mo kay Teacher Julian. Alam niyo yung password. Ayan. So may paliliwanag ang penomenang ito ng batas ni Engel na nagsasaad na habang tumataas ang kita, lumiliit ang porsyento ng budget na inilalaan sa pagkain. Okay? So mapapansin niyo naman, yung mga nagbebenta ng fishball, saan nila unang ibibili ang pagkain nila, ay ang pera nila? Or yung mga nagbebenta lang ng barbecue, ang fishball. Medyo sa fishbowl. Ay. So, ano ba yung fishball? Pagkain, di ba? Oh. So hindi naman nila pambibili kaagad ng or pang-insurance yun or pambibili ng gamot nila sa pagkain muna, di ba? So, pero kapag tumaas yung kita nila, for example, 500, so saan mapupunta yung iba? Hindi sa kanila. Saan siya mapupunta? Yung iba na nila, hindi na lang sa pagkain, di ba? Hindi na 100% sa pagkain. Sa edukasyon. Maybe kalahati na lang sa edukasyon, pwede? Allowance. Sa allowance nila. Di ba? Or sa negosyo nila, hindi na sa pagkain. So kung tumas pa yung kita nila, kunti na lang yung inilalaan nilang budget para sa pagkain. So habang tumataas ang kita, lumiliit ang porsyento ng budget na inilalaan sa pagkain. Parang pag ganun siya. Okay, so kabuo ang bilang ng mga pamilya. Okay. Ayan, so walang data na nakalagay. Ayan, so ipinapakita ng talan na ang karamihan ng mga Pilipino, so batay sa figura or figure ng taong 1994, 1994 pa yan, matagal-tagal na, that is 26 years, ay di kumikita ng sapat upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. So kulang daw. So ipinapakita nito na 21% ng kabuuang bilang ng pamilyang Pilipino ay kumikita ng mas mababa sa 30,000 piso kada taon. So kung i-divide natin yan, 30,000 divided by 12 months, so ilan lang kaya? 30,000 divided by 12, that is 2,500 lang per month. At 1% ang tumatanggap ng mas mababa kaysa 10,000 kada taon. Okay, so kapag 10,000 lang divided by 12, that is parang 833 lang per month ang sahod niya. So yan siguro yung mga nagpipishbowl, nagbebenta sa gilid-gilid. Yan siguro. Nagbebenta ng gulay-gulay. Yan yung mga yun siguro. Kasi nga, konti lang yung kinikita talaga nila. Or mga janitor, janitress.
waiter, waitress sa isang tindahan. Ayan. So ipinapakita rin dito na 13% sa ng lahat ng mga Pilipinong ng mga pamilyang Pilipino ay kumikita sa pagitan ng 30,000 hanggang 39,999 or 30,000 to 40,000 kada taon. So madaling makita na ang karamihan ng mga Pilipino ay na mumuhay sa kahirapan. So ito ay pag-uusapan natin sa mga susunod na bahagi ng araling ito. Ayan. So kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino bilang konsepto, ang pagiging mahirap ay tumutukoy sa pagdanas ng isang mababang uri ng kalidad ng buhay. So walang material at di material na pangailangan ng tao upang mabuhay bilang tao. So sa isang mahirap na tao ay may napakaunting opsyon na mapagpipilian. Tama? Wala siyang ganap na kalayaan upang determinahin ang kanyang kalagayang pisikal at malaman kung nagdarahop siya kung hindi man ay wala siya ng ibang mga bagay na kailangan niya. For example, wala siyang kulang ang damit, kulang siya ng pambili ng damit, kulang ng pambili ng pagkain. Pwede niyang sabihin na siya ay isang mahirap na, di ba? Okay? So kunyari walang pambili si tatay mo ng pagkain, mahirap na kayo. Yun yung nasa isip ng karamihan. Pero yun naman ang minsan totoo. Ayan. So kung susuriin natin, may dalawang elemento tayong makikita dito. Una, ang paggastos na kailangan upang makabili ng sapat na pagkain na magpapanatili ng kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. At pangalawa, panggastos depende sa bansa na nagpapakita ng presyo ng pakikilahok sa araw-araw na buhay bilang kabahagi ng lipunan. So ngunit, paano nga ba natin susukatin ang kahirapan? O kailan natin magsabi na ang isang tao o pamilya ay mahirap? So ang poverty threshold ay tumutukoy sa pamantayan na inilalabas ng pribadong sektor. So 12,267 piso para sa taong 2003 na may kinalaman sa kita ng kailangang upang matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya na may 6 na kasapi tulad ng tulad ng mga pangangailangang nutritional at iba pang mga pangunahing pangangailangan. So sinusuri din nila yan kung may mga batang malnutrition, kulang sa pagkain, nasusuri yan. And binibigyan naman nila, di ba nagkakaroon naman tayo ng mga TESDA upang matugunan itong mga ito. Ayan, so bakit mas mataas ang kita ng mga nasa NCR? Okay. Or pag sinabi natin na NCR, that is Manila, di ba? Ayan. So ano ang epekto ng pagkakaroon ng malaking kita sa kanilang pamumuhay? So base sa National Statistical Coordination Board para sa taong 2003, ang bansa ay may 24.7 na pamilya. So that is 2003 lamang na nakakaranas ng kahirapan. So ang poverty indicate or incidence ang nagpapakita ng bahagdan ng mga Pilipino na hindi makatugon sa pamantayan ng nararapat na pagkain. So nasusukat nila dyan kung kulang ba ang kinakain ng isang Pilipino kasi nga naghihirap sila. So ito ay isang palatandaan na labis na kahirapan na dinadanas ng maraming Pilipino lalo na sa mga lalawigan. Kasi nga konti lang yung hanap buhay naman talaga sa isang lalawigan. Okay? So ayan, so pamantayan ng pamumuhay or standard of living. So yung uri, kalidad at dami ng mga produkto na binibili at ginagamit ng mga tao ay tumutukoy sa pamantayan ng pamumuhay. So kung marami kang binibiling pagkain, marami kang binibiling damit, di ba? So masasabi mo na isa kang
may kaya sa buhay. Pero kapag wala kang pambili ng damit, okay lang siguro, pwede naman. Or nakakakain ka ng 2 beses sa isang araw, hindi mo naman masabing mahirap ka nun. Nasa kalagitnaan ka lang. Pero kapag wala ka talagang makain, okay, yun na yung pwede mong sabihin na ikaw ay isang mahirap. So nakasalalay iyon sa kalidad at dami ng produkto na binibili ninyo. Okay, so are you still there? Salsa. Yes. Ayan, so uri ng pamantayan ng pamumuhay. We have the pamantayan sa karalitaan or poverty standard. Nabibilang dito ang mga taong walang kakayahang matustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. So sila lang yung maumaasa sa kuya, 5 piso. Mga bura, ay, yun. Parang mga burao dito. May pera naman pero humingi pa din ng 5. Ayan, sila yan, yung mga naglilimos at humingi ng donasyon na binibigay ng mga tao sa iba't ibang institusyon. Kaya mga palaboy sa kalye, pulubi at mga matatanda na inabandona ay ilan sa mga kabilang sa pamantayang ito. So that is the pamantayan ng karalitaan. So doon ka mapupunta kung ikaw ay palaboy. So pwede kang tawagin na pwede kang tawagin na nasa poverty standard. Kasi nga wala silang trabaho, inabandona, magulang, ayan, mga lola. Next one is pamantayan ng pangkabuhay or pagkabuhay or the bare subsistence standard. So ang kita ng mga tao na nabubuhay sa pamantayang ito ay sapat lamang upang matutusan ang kanilang pagkain, damit at tirahan. So ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan na ito ay lubhang mahirap. So yan yung sinasabi nila na isang kahig, isang tuka. Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha, sabi nila, di ba? Galing niya sumayaw sa radyo. Ha? Galing niya sumayaw. Ewan ko sa'yo. Okay, next. Ayan. So, pamantayan ng pagkabuhay, yan lang yung nakakakain nga sila pero nahihirapan silang hanapin yun sa isang araw. Pero hindi naman sila nanlilimos. Meron pa rin silang ginagawang hanap buhay. So pamantayan ng kalusugan at disenteng pamumuhay. So commonly sa inyo ganito. So health and decency standard. Ito yung mga may sapat na kita upang magkaroon ng kakayahan na makapili ng uri ng produkto na nais gamitin. Ayan. So ganitong pamantayan, masasabi na ang tao ay namumuhay ng may dignidad. So ito yung mga may trabaho na talaga na monthly at nakakakain ng 3 beses sa isang araw at nakakapili ng kanilang kakainin at mga damit na gustong bilhin. That is the health and decency standard. So pamantayan ng maginhawang pamumuhay, ito na yung mga medyo may kaya na. So komportable ang pamumuhay ng mga tao sa pamantayang ito sapagkat labis ang kanilang kinikita sa kanilang or sa kailangang pagtustos sa kanilang mga pangunahing pangangailangan sa buhay. So wala silang pag-alala sa pagtugon ng lumalaki at dumarami pangangailangan at hilig ng tao kasi nga meron silang pwedeng i-impok or meron silang savings kumbaga. So hindi sila hindi nila masyadong iniisip kung may kakainin ba sila bukas kasi nga meron silang pera. Next is the pamatayan ng karangyaan. So ito na yung mga rich. So ang mga taong nabibilang sa pamantayang ito ay madalas bumibili at gumagamit ng mga produkto na na may mataas na uri at kalidad na walang limitasyon sa dami ng pwedeng bilhin. So ito yung mga 5 ang cellphone na iPhone, ganun. So hindi hadlang ang presyo at kita sa paglimitan ng dami ng bibiling produkto. So maliliit lamang ang porsyento ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ang bumubuo sa mga pamantayang ito. For example is si Manny Pacquiao. So isa sa pamatayan ng karangyaan. Okay? Sino pa ba yung mga bilyonaryo? Ito na yung mga bilyonaryo. So itong number 4 is ito lamang yung okay lang, tama lang. Ganon siya. Like us, maybe.
Si maipon, nakakakain sa tatlong beses sa isang araw, di masyadong pinoproblema ang kakainin bukas, parang ganon. That is comfort standard. Ayan. So pagkonsumo at kulturang Pilipino, ayan, so maliban sa kita, presyo at iba pang mga salik na ating napag-usapan ng mga naunang aralin, ayan. So ito rin yung mga ibang nakaka-impluwensya sa kultura. Okay, so pagtanaw ng utang na loob, di ba? So dahil minsan napipilitan tayong bumili ng isang bagay kapag ito ay inalok sa atin kahit na ang kanyang binibenta ay di natin kailangan, di ba? Minsan ganyan yan. So kailangan bumili ka or may utang na loob ka kasi nga tinulungan ka niya kaya bibili ka ng produkto niya. Kaisipang kolokyal ang mga Pilipino na nasisiyahan kapag nakakabili o nakakagamit lang ng dayuhang produkto o pinagmamalaki nila yung mga imported na sapatos, imported na damit. Okay. Regionalismo. So higit na tinatangkilik ng isang Pilipino ang mga produkto na gawa sa kanyang pinanggalingang lalawigan at pakikisama. Also, pagpapahalaga sa edukasyon, kalinisan sa katawan at hospitalidad. So yun yung mga nakaka-epekto sa kultura natin. Okay? Ayan, so are you still there? Yes, sir. Yes. Okay, so yung mga